Hello mga guys, good morning. Mayroon na naman tayong topic mga guys. Ang ating topic mga guys ay tungkol sa araw ng kawakasan. O kung suportado ba talaga ng Biblia mga guys ang World War 3 na mga ganap sa mundo. Kung ano po ang hula diyan mga guys sa banal na kasulatan. Simulan natin mga guys sa kanila sa Genesis mga guys, sa kanila ni Adan, kung ano ang pangyayari. So doon sa Genesis mga guys na nakasulat sa pasimula, ganito mga guys ang sinabi po ng Diyos diyan mga guys. Linikha ng Diyos mga guys ang lupa sa pamamagitan ng apoy, at ang lupa walang anyo. Madilim po mga guys ang lupa at ang langit. Linikha niya mga guys ang lupa mga guys sa pamamagitan ng apoy, at nalikha nga ang lupa. At nung nalikha niya na ang lupa mga guys, ay sinabi niya magkaroon ng dilim at magkaroon din ng liwanag. So nagkaroon nga mga guys ng liwanag, ng araw at saka dilim. Yun mga guys, matapos niyang likhain dito mga guys, ay sinabi niya na magkaroon ng anyo ang lupa. Kaya nagpasibol siya ng mga kahoy, mga lahat ng halaman. Pinasibol niya mga guys. So matapos nito guys ay nilikha niya si Adan. At nung nakita niya na malungkot si Adan mga guys, ay nilikha din naman niya ang mga hayop na sari-sari, mga leon, mga ahas, kung ano-ano pa pong mga hayop mga guys na nandoon na kasamang nailikha. So nakita ito guys ni Adan ang lahat ng hayop na sa kanyang harapan. Hindi naman naging masaya si Adan doon sa hayop mga guys dahil hindi naman niya makausap eh. Kaya naglikha uli ang Diyos mga guys ng tao. Babae ang kanyang nilikha, si Eva. Ang sinabi ng Diyos na nilikhaan kita ng babae na maging katulong mo Adan. So nung nakatulog si Adan mga guys, kinuha niya yung kaliwang gusok ni Adan. Pagising ni Adan mga guys, ay nandoon na nga si Eva. Nagulat pa siya. So hindi naglaon mga guys, nag-ikot-ikot si Eva doon sa kagubatan, at nakita niya ang isang punong kahoy na matamis, at kinain niya ito at dinalhan niya pa si Adan. Kaya napakain din si Adan mga guys. So nung nakain ni Adan mga guys, naalala niya mga guys na yun pala ay pinagbabawal ng Diyos sa kanya. So nakain niya na nga guys eh, yung nakain niya na yun eh. So nagtago siya mga guys dahil nagkaroon na siya ng kaalaman. At nalaman na rin niya na hubot-hubad siya, at si Eva ganun din. Gumawa na siya mga guys ng damit sa plot para maisuot niya, at ginawa niya rin si Eva. So tumawag ang Diyos sa kanya mga guys, si Adan, nasaan ka? Kasi nagtago siya mga guys eh. Siya, nandito ako Panginoon. Ba't ka nahiya? So, nagkasala ako sa iyo. Sabi niya, kinain ko yung prutas na pinagbabawal mo. So, kinain mo. Sabi niya, ito kasing babae na binigay mo sa akin, siya ang nagdala sa akin ito at kinain ko. Parang tinulak niya pa kay Eva yung kasalanan, na siya naman yung hinabilinan ng Diyos na huwag kainin. So doon mga guys, nagalit ang Diyos sa kanya mga guys. So nung nagalit ang Diyos mga guys sa kanya, pinalaya siya sa Eden mga guys, sa hardin ng Eden. At ang sabi ng Diyos, sa ginawa mo Adan ay sumpain ang lupa sa iyo. Lumayas ka sa Eden.
sakahin mo ang buong lupa sa iyong abot na makakaya. At ang iyong sa buong mong araw ang iyong kakainin ay galing sa iyong pawis. So sinaka talaga ni Adan mga guys ang lupa. At doon na nagkaroon sila ng mga anak din ni iba. Kasi nga natuklasan na rin nila nagparami na din sila. So nung mga guys, dumami na nga yung mga anak ni Adan at ni Eva. Nagkasala na nga sila sa Diyos. Nagsaka na si Adan. Marami na silang mga anak din mga guys. At isa dito si Abel at si Cain. Nagpatayan itong mga anak niya mga guys dahil sa naghandog sila sa Diyos. Ay hindi tinanggap itong kay Cain. Yung kay Abel tinanggap. Sa galit at sa inggit ni Cain mga guys ay pinatay niya si Abel. Dahil hindi tinanggap ang kanyang handog. Tapos niya itong gawin mga guys ay pinalayas din ng Diyos mga guys si Abel. So doon mga guys nagkaroon ng kasalanan mga guys ang buong kasangkatauhan sa ginawa nila ni Adan. At kaya ang buong sanlibutan mga guys pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan sa mga tao. Kaya doon mga guys nagkasala mga guys ang mga tao buo. Kaya hindi tayo makaiwas mga guys sa araw ng paghukom. Ngayon mga guys, kung suportado ba talaga ng Biblia mga guys ang magaganap na World War 3. Pero ang World War 3 mga guys ay linawin natin mga guys ay hindi pa yun mga guys ang katapusan ng sanlibutan. Kundi ang hula sa Biblia guys, mga guys, kunti na lang ang matitira sa lupa ng mga tao. Kundi ang mga patay ay daan-daanan na lang ng mga tao. Sobrang dami at kunti na lamang ang natitira. Gayon din mga guys ang maliligtas, ang sabi sa banal na kasulatan na ang maliligtas ay bibigyan ko ng batong puti at nakasulat ang kanyang pangalan doon, sabi ng Panginoon. At ang ano mga guys, sabi doon mga guys na ang hindi naman maliligtas kasing dami sa buhangin ng dagat. So mayroon din pala talaga mga guys na hindi maliligtas. Napakarami din pala. At ang maliligtas din naman ay hindi kayang bilangin ng tao, sabi sa banal na kasulatan. So paano pinatunayan ng Biblia mga guys na ang salita ng Diyos ang pagkaroon ng World War 3? Ganito ang sabi mga guys ni Apostol Pedro na sinabi ni Apostol Pedro mga guys na sa unang Pedro 3:7 ang sabi niya roon na ang langit at ang lupa ay inihanda talaga sa apoy sa araw ng paghukom at pagpuksa sa lahat ng masasama. So naihanda talaga mga guys sa apoy sa araw ng paghukom ang ating langit at lupa, sabi doon. Kasama ang langit doon mga guys. So tinanong naman ni Pedro mga guys ang ating Panginoon. Sabi niya, Guro, ano baga ang mangyayari sa araw ng katapusan, sa iyong pagparito, sa araw ng kawakasan? So tinanong niya mga guys ang ating Panginoon. Ang tawag niya doon Guro nung kasama niya. Sumagot naman ang Panginoong Hesukristo mga guys, Panginoong Hesus sabi, tandaan mo ito Pedro, sa araw ng kawakasan nakita mo yung mga gusali niya napakahabog, walang matitira dyan kundi pawang iguguho,
walang matitira kahit isa. At lilitaw ang maraming mga bulaang propeta. Pagkaroon ng tagutom, salot, lindol, kung ano-ano mga guys ang gagano. Kasama na doon yung mga bulaang pastor na mga ngaral din mga guys, sabi doon sa Biblia. So mga guys, pinatunayan ng banal na kasulatan at ang nakasaad pa doon sa Sipanyas 1:18 na ang langit at ang kanilang mga kayamanan at ginto ay hindi makapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kagalitan ng Diyos, kundi ang buong lupa ay mapupugnaw sa matinding init, isang kakilakilabot na wakas sa kanilang na nasipagtahan sa lupain. So talagang may wakas talaga mga guys, at ayon doon mga guys ay mapupugnaw sa matinding init. Mangyayari pala yan mga guys sa huling araw, ayon doon sa sinabi ng salita na tiniyak yan ng Biblia mga guys. Ang langit at ang lupa ay lilisan, sabi sa aklat ng Juan, ngunit ang aking salita ay mananatili, sabi ng Diyos. Ang mananatili pala guys ang kanyang salita, yun lang pala ang yun lang pala ang maging makatotohanan. So wakasan pala ng Diyos mga guys sa huli ang buong isang katauhan dahil sa pagkakasala nga mga guys ni Adan at Eva. Nagkaroon na po mga guys ng kawakasan mga guys na itinakda ng Diyos, na hindi naman natin matakasan yan mga guys sa araw ng paghukom. So ang gagawa natin siguro mga guys, manampalataya tayo, balik loob sa Diyos, humingi ng mga kapatawaran sa lahat ng mga nagawang kasalanan, dahil para sa pagdating sa araw ng paghukom mga guys, o sa pagkamatay ng tao, natitiyak natin na hindi tayo kasama sa parusahan ng Diyos. Yun na siguro mga guys ang ating gagawa. Kaya hanggang dito na lang mga guys ang aking video. Muli naman ako nagpapasalamat mga guys, paghingi sa inyo ng support sa aking vlog. Ito sa Kuya Joe channel. Maraming salamat mga guys. Paalam.